pag-disbar kay PRD. kay PRRD. Kay former President Rodrigo Roa Duterte. Isipin mo kung kailan nga, partners, tumanda si PRRD. Saka pa siya pinapadisbar. Ito ay final na itong mga pamilya nung biktima raw ng EJK. Dahil sa ethical standards. At syempre, involved dito yung human rights group. Ito na naman yung mga human rights. Lagi nilang pinagtatanggol itong mga napatay, di umano, ng EJK, hindi nila tinitingnan ilan ba ang ginahasa, ilan ba ang napatay, ilang pamilya ang sinira nitong mga adik na to. So, dyan sila, dito sila ngayon na-focus. Pero alam nyo, sa aking tingin dito, ang talagang habol nila dito ay para hindi makarepresent si PRRD as the counsel, one of the counsel ni VP Sara patungkol dito sa impeachment. Naalala natin, di ba? Tinanggap ni VP Sara ang alok since ayaw tumanggap ni VP Sara ng financial assistance galing kay PRRD, yung kanya na lang serbisyo bilang abogado. At sa tingin ng marami, ito ay political move. Dahil syempre, pag ang abogado mo nga naman ay si PRRD, ang dating presidente na talaga namang napakalakas pa rin sa pagmamahal ng taong bayan, syempre matatakot ang ibang mga politiko na gawin itong impeachment. Pero sino po niloloko natin? Alam naman natin ang impeachment ay political in nature. Numbers game po ito. Wala naman silang karapatan magdesisyon kung sino ang tama or mali. Alam naman po natin na ang may karapatan lang dyan ay ang korte. So, this is political, no? At kita nyo naman, napakalinis po ni VP Sara, and yet, dahil sila ang nakaupo, sasampahan ngayon ng impeachment. Well, obviously, that is political. Kaya lang ngayon, nakikita natin, malakas partners yung mga Duterte. Kaya hindi matuloy-tuloy ang itong pagsampa. Walang gustong pumirma dyan sa impeachment na yan. So, naggagahol sila. Ang talagang tumutulak lang dyan yung mga dilawan, dating NPA. Alam naman natin yung mga komunista. Pero ngayon, wala. Sa hanay nila ng mga pula, talagang natatakot sila. Ultimo yung Quadcom, medyo gumigit na. So, mga partners, Master Judea, anong sa tingin mo? Well, eto, no, yung i-disbar si PRRD, kung kailan tumanda si PRRD sa pagiging abogado, ngayon pa yung paggagawin yan. Kumbaga, kahit hindi na i-practice ni PRRD yan, wala na. Ang problema kasi dito mga partner, tama yung sinabi mo, Coach Oli, no? Dahil tinanggap ni VP Sara Duterte na maging abogado niya si PRRD dito sa mga isinasampa sa kanya na mga kaso nitong mga Tuadcom, ano? So, ito ay, ang nakikita natin dito, syempre, si PRRD ay parang tumanda na ito sa karanasan Karanasan bilang mayor, bilang prosecutor, bilang presidente. So, ibig sabihin, malawak ang kaalaman ni PRRD. At dahil nga ito ay magiging abogado ni VP Sara Duterte, medyo nanginginig na ang mga wet packs nitong mga kalaban. Kaya, ngayon, ito malabo itong mangyari. Pero, gagawin nila. No? They will do anything that they can, everything that they can to para siraan ang mga Duterte, para mapabagsak ang mga Duterte. So, wala silang kumbaga, hindi na nila iniisip kung ito ba ay magiging effective o hindi. So, basta sila try and try until mapabagsak nila ang mga Dutertes. Pero, sa akin, mga partners, no, at ngayon, nakikita natin na nagtutulong-tulong na sila. Mga dilawan, mga pulawan, mga pinklawan and all that. Yung mga kalaban ni PRRD dati, yung mga araw-araw na bumabatikos, pati yung mga kakampi niya, mga supporter ni Marcos ngayon, ay pinagtutulong-tulungan na ang mga Duterte. And yet, hindi pa rin talaga nila magapi-gapi Hindi nila mapatumba o mapabagsak ang mga Duterte dahil ang puwersa ng mga Duterte ay ang taong bayan. Yung taong bayan na mga nag-iisip at yung taong bayan na nakaramdam
noong maayos na paninilbihan ni President Duterte sa buong Pilipinas at siyempre yung mga taga Mindanao na mahal ng mga Duterte. So pag sinabi natin kasi mga Duterte, Mindanao yan. Pero hindi ibig sabihin noon na nag-focus sila sa Mindanao. Naging presidente si PRRD at nakita natin yung resulta ng kanyang pamumuno. At itinaas niya ang standard ng pagiging presidente sa Pilipinas na ngayon lang natin nalaman. Nalaman natin dito sa kay PRRD na pag matino ang presidente na nakaupo, pag matino ang nanunungkulan sa bayan ay malayo ang mararating ng bansa. Katulad ng mga infrastructure na nipatayo ni PRRD na ipagpatuloy na dati ay natigil dahil hindi na magawa ng paraan even yung sa di ba? Sa right of way, si PRRD ang nakapaggawa ng solusyon doon sa problema na yon, mga partners. Jay,